Kamusta sa lahat? Ngayon ipapakita ko ang isang cool na do-it-yourself project na pwedeng gawin mula sa sirang power supply ng computer. Una, kailangan muna itong i-disassemble. Tanggalin natin ang board. Pagkatapos putulin ang mga wire mula sa connector at itabi ito dahil hindi na natin ito kakailanganin. Tanggalin ang ventilador sa parehong paraan. Tapos mamaya, ibabalik natin ito ng baliktad. Ganito ang pagkakabit nito para makahigop ng hangin mula sa labas. Pero mamaya pa yan. Ngayon, magmarka sa katawan at mag-drill ng 4 na butas na 6 ang sukat. Tapos na. Sa yugtong ito, pwede mo nang ikabit ulit ang ventilador. Gagana ang aparatong ito sa 220 boltahe. Para mapagana ang ventilador, buuin ang maliit na eskema na nasa screen. Lahat ng pyesa pwedeng kunin mula sa board ng parehong power supply. Ganito ang kinalabasan ng aking board. Para iwas short circuit, maglagay ng maliit na plastic sa ilalim ng board bago ikabit sa case. Ngayon, pwede nang ikabit ang ventilador sa board. Sunod, kailangan mong kumuha ng piraso ng 6 na milimetrong stud, ipasok ito sa butas na ginawa mo kanina, at sa kabilang side, higpitan ito gamit ang cap nut tapos siguraduhin mong mahigpit ang lahat. Gawin natin ang parehong proseso sa lahat ng butas. Itutuloy sa parehong layo mula sa ibaba ng katawan. Gumupit ako ng pyesa mula tekstolita para isuot sa tornilyo at ikabit ng mani. Dapat ding ikabit ang tekstolita plate sa ibabaw ng tornilyo. 4 ang kailangan. Ito ang resulta ng ginawa natin.
Itabi muna natin ito ngayon. Ngayon, kailangan nating kumuha ng 2 metro ng self-regulating na heating cable. Tanggalin ang insulation sa isang dulo ng kable. Sunod, hiwain ang panloob na balot at putulin ang isang wire. Pagkatapos, kailangan nating i-insulate lahat ng mabuti. Ginawa ko ito gamit ang heat shrink tube. Ipinakita ko kung paano tapusin ang heating cable. Balutin ang kable sa Textolit na plato tulad ng nasa screen. Ganito ang kinalabasan. Ngayon, tatanggalin natin ang insulation sa kabilang dulo ng kable, pati na rin sa ZHEL. Sa ZHEL ng heating cable, kinakabit ang ordinaryong wire gamit ang crimping at espesyal na sleeves. Pagkatapos ng pagkakabit, kailangan nating i-insulate ng maayos ang lahat. Ngayon, ang ordinaryong wire ay maaari nang ikabit sa connector at sa button gamit ang soldering. Maayos at matibay ang pagkakabit, maayos ang insulation at walang short circuit. Sa totoo lang, ang mga paunang nakakabit na cap nuts dito ay nagsisilbing mga paa. Ngayon, pwede nang ikabit ang takip. Ayan, tapos na ang paggawa. Tulad ng napansin ng marami, ito ay naging isang maliit na pampainit para sa pagpainit ng malalaking kwarto. Medyo mahina ito, pero sapat na para sa maliit na kulungan ng manok o sisiw. Karaniwan ginagamit ang bombilya para painitin ang kulungan ng manok, pero hindi ito siguradong ligtas. Mas madali at matipid gamitin ang pampainit na ito dahil 40 watt lang kada oras ang konsumo. Hindi na kailangan ng speed regulator dahil self-regulating ang kable at pinananatili ang 75 degrees C na temperatura. Mura ang kable na ito at tumatagal ng hanggang 15 taon, mas matagal kaysa bombilya. Kung nagustuhan ninyo ang video, mag-like, mag-comment, ibahagi, mag-subscribe at pindutin ang kampanilya. Salamat sa panunood. Paalam sa lahat.